This time, atin pong ilapit ang gawain po natin sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nakapapasalamat sa linggong nakalipas. And thank you for blessing us spiritually, Heavenly Father. Thank you for the privilege of worshiping you. And this time, Lord, nandito po kaming muli sa pagkakataon na nais po namin, particularly dito po sa bansang Pilipinas, na simulan ang aming araw sa pakikinig ng iyong salita. May you bless us once again, Heavenly Father. May you talk to us and please guide us always sa amin pong mga lakad, trabaho, mga desisyon na amin pong ginagawa. Thank you for blessing this ministry, Heavenly Father, and thank you for allowing your humble servant na makapagministeryo sa mga gutom at uhaw sa iyo pong banal na salita. Muli po, dakilang Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pong masarap at masayang almusal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Ngayon po, ang ating magiging almusal ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3, babasahin po natin ang 2 talata. At kung kayo po ay nagbubuklat ng inyong mga Bible, kayo po ay sumunod sa aking pong pagbasa. At kung kayo po'y walang Bible, pakinggan nyo na lamang pong maingat ang ating pong pagbasa ng salita ng Diyos. Of course, ang ating pong breakfast ay ang salita ng Diyos. Because we believe that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kung binibigyan ng atensyon ng physical, mas lalong dapat bigyang pansin ang ating pong spiritual. Okay? 2 Corinthians chapter 3, verses 2 and 3. The Apostle Paul said, "Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stones, but in fleshly tables of the heart. Again, ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang konteksto po nito ay ang pagsagot at pagdepensa ni Apostol Pablo sa mga critics, sa mga nagsasalita po ng mga hindi magaganda sa kanila at humahanap po ng kanyang masasabi nating credentials. Okay? Yung mga patibay, yung mga letters of recommendation, katulad po niyan. Yun po ang kanilang hinahanap. And then the Apostle Paul, sa kanyang naging pagtugon, yun po ang kanyang ibinigay na masasabi nating sagot sa kanila. Na kung tutuusin, ang gusto niyang i-point out, hindi na kailangan ang letter of commendation sapagkat yung pong mga nabagong buhay, yun pong pagkilos ng Panginoon ang malinaw na pruweba ng kanyang ministeryo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ngayong sandaling ito sa ating pong mensahe, nais ko pong bigyang pansin ang patungkol sa importansya, the importance of our testimony. The importance of our testimony. Meron pong mga bagay na dapat tayong laging isinasaalang-alang. Siguro po, to be more specific, Christian testimony. Ang ating patotoo po bilang mga Kristiyano. Yes, it is always good to be reminded, folks, that being a believer, dapat tayo po'y transformed na. Dapat bilang mga mananampalataya, tayo po ay binago na. Hindi lamang po natin natiyak ang ating kaligtasan, kundi kung papaano kumikilos, gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay, yan po ay dapat maging hayag, maging patotoo natin bilang mga Kristiyano. Yes, it is always good to remind every believer about the testimony ng mga tunay na ligtas. Sa Biblia po sinasabi na ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang.
Ang dating mga bagay ay nagsilipas na, narito ang lahat ay pawang nagiging bago. Sa naging tugon ni Apostol Pablo sa mga nagku-question sa kanya, sa mga naghahanap ng pruweba sa kanya, the Apostle Paul confidently respond to them. What I mean to say, sinagot sila ni Apostol Pablo na ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pinakapatunay ay ang bunga at ang hayag na paggawa ng Diyos sa mga mananampalataya. Mga Kristiyano, alam niyo po sa Bible, meron pong mga pagpapaalala na hindi natin dapat babaliwalain. Katulad po nung sinabi po ng sulat po ni Apostol Pablo at saka po ni Santiago. Di po ba? Ang sabi po ng sulat po ni Apostol Pablo, ang sabi po niya, let them that name it, the name of Christ, depart from iniquity. Ang sabi naman po ni James, do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. So, ang usapang patotoo ay dapat maging mahalagang usapan sa mga tunay na mananampalataya. Sapagkat ang sabi ng talata natin, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Binabasa raw po tayo ng mga tao. Tayo po ang bukas na liham. Tayo po ang pruweba ng ministeryo. Tayo po ang pruweba ng gawain ng Panginoon. Kaya nga ang encouragement ko po sa mga kapatiran po natin, particularly sa Living Water Baptist Mission, Valenzuela, na kahit maliit pa lamang po ang gawain, ang importante po ay ang mahayag sa kapaligiran na mayroon pong gawain na kung saan ang mga Kristiyano po ay masasabi nating pinangangalagaan or binabasa ng mga nasa paligid po. It is good to be cautious. It is good to somehow conduct ourselves properly because the people around us, sila po ay nagmamasid lamang. They are just observing. Kaya nga, isang paalala ito na hindi dapat baliwalain ng lahat. Kaya ngayong umagang ito, sa ating pong ginagawang pagtalakay, magandang bigyang pansin po natin ang usapin tungkol sa testimony. Number 1, the writing of the testimony. Yung kung paano po ang ideya ng gustong sabihin ni Apostol Pablo. Because God Himself writes His grace upon our hearts. Kumbaga, ang Diyos mismo, siya talaga ang umugit. Yan po ang malalim na Tagalog niyan. Ano po? Siya mismo ang umugit sa ating mga puso nung biyaya na nagligtas sa atin. Kaya naman ang mga buhay natin, mga kapatid, ay dapat maging mga bukas na liham sa mundo. Kumbaga, ang isang bagay po na dapat nating maintindihan, isang bagay na dapat nating maalaman, mga kapatid, mga minamahal, na sa usapang pag-ugit, pagsulat ng ating pong patotoo, God is the author. Okay? God is the author. It is good to consider the author, the action, and the anointing of God's handwriting. Ang dapat hayag sa kanila, sa buhay mo, Diyos ang may akda. Diyos ang gumagawa. At ang Diyos ang siyang nagbibigay ng tinatawag nating operation. Diba? The Lord is the one anointing us, saved us. Siya po ang talagang nagligtas po sa atin. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi sa mga mananampalataya, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Sapagkat Diyos wika ang gumagawa sa inyo. So, kaya mga kapatid, it is good to always consider yung pong pag-aakda ng Diyos sa buhay natin, yung paggawa ng Diyos sa buhay natin, yung pong paalalang yan, dapat hindi po nawawala. Kaya siya po ang masasabi nating makapangyarihang gumawa sa buhay ng bawat mananampalataya. Mga kapatid, ang bawat Kristiyano po
ay merong patotoo. Iba't ibang storya ng ating buhay, pero may isang nag-akda nito, may isang gumawa nito, may isa na kung saan, mga kapatid, masasabi nating kumilo sa buhay ng bawat totoong naligtas. Kaya, if we are claiming that we are saved, always be reminded, folks, of this very important thing, that according to Apostle Paul, ye are our epistle written in our heart. Kumbaga, ganito po mga kapatid, kung meron pong magku-question sa kanya, ang isang bagay po na po pwedeng mapatotohanan o maging pruweba sa mga kumu-question sa kanya ay ang bunga ng ministeryo. That is exactly what the Apostle Paul wanted to point out. Ibig sabihin, yung gusto po niya talagang ipunto sa kanila na talagang yung mga Kristiyano, particularly sa Corinth that time, ano po? So sinasabi niya, kayo ang bukas na liham. Kaya nga, importante po, pag kino-question po yung pagkamanggagawa, pag kino-question po, kasi hinahanapan po sila ng tinatawag na commendation, letter of commendation, or sabihin natin parang patunay. Okay? The Apostle Paul is very confident na ang kanyang sagot, ang mga Kristiyano, kayo ang bukas na liham. Paalalang dapat hindi baliwalain ng bawat isa sa atin. Members ng ating pong church, tayo po ay dapat maging maingat. Okay? Dapat maging maingat po tayo. Kaya ang isang bagay na pinapaalala ko ngayon sa inyo, ang may akda, ang sumulat ng patotoo natin, walang iba kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Okay? Hindi nyo pwedeng hanapan ng bagong buhay ang hindi naman na-save. Kaya hindi enough na member ka ng church. Ang maganda po, totoo at natiyak mong ligtas ka sapagkat walang magaganap na pagbabago kung hindi po tayo saved, mga kapatid. So, the writing of the testimony. And then, how about the witness of the testimony? Yung patotoo, yung pagsaksi natin, yung katibayan, yung pong ating pong dapat patunayan. Mga kapatid, sabi ko nga sa message ko po, ang isang bagay na dapat gawin po natin is to declare God's glory. Maganda po yung pinag-aralan po namin kahapon. And actually, ako mismo na-bless. Sa mga hindi po nakarinig, sa mga hindi nakapanood sa online, ang naibahagi ko po na napakagandang paalala rin po sa mga Kristiyano. Dahil siyempre po, anniversary celebration po yan. Dahil anniversary celebration po yan, medyo binigyang pansin po namin, mga kapatid, na ang sentro ng lahat ay walang iba kundi ang Diyos. Ako at ikaw ay witness ng pagkilos at paggawa ng Diyos. Hindi po ba? So dapat yun po ang nakikita sa atin. Yung Ephesians chapter 3 verses 20 and 21, yun po yung sinentrohan namin. And then, doon sa mga puntos po, binigyan ko po ng emphasis. Una po, the demonstration. The demonstration of His greatness. The demonstration of His greatness. Ipinakita ko po na ang Diyos ay makapangyarihan. Okay? At ang kanyang kapangyarihan ay pinatunayan ng kanyang proteksyon, ng kanyang provision, ng kanyang preservation, at ng kanyang promotion. Mga kapatid, mga minamahal, ang isang bagay na dapat klaro po sa atin, sa totoo lang, sa usapang kalikasan natin bilang makasalanan, maraming bagay po na hindi po aasahan sa atin. Pero bilang mga nagsabing Kristiyano, malaki na po ang dapat asahan po sa atin. Sapagkat may Diyos na po na gumagawa sa atin. Remember, sa Philippians 2, verse number 12 and 13, wherefore, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you. Okay? So, merong Diyos na gumagawa po sa atin. Kaya nga sabi ko, doon po sa naging puntos po namin sa mensahe, mga kapatid, importante po yun. The demonstration of His greatness. Na makita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Our dependence on His grace. Yung ating pong pagsandig sa Kanyang biyaya. Diba? Yung sufficient grace ng Panginoon.
yung supply, di ba? Nung biyaya ng Panginoon at security because of the grace of God. And I emphasize to them, considering that what we are celebrating is the anniversary of the church, and knowing that God is the builder of the church, is the foundation and the founder of the church. Kaya dapat yung greatness niya talaga, di po ba? Yung grace niya, yun po ang mahayag. And His glory. The declaration of His glory. So, kaya ko po sinasabi ito, mga kapatid, sapagkat sa totoo lang, ang isang bagay na dapat matiyak po natin, na sa buhay natin, nahahayag ang kalwalatian ng Diyos. Sa pagdedeclare ng glory ng Panginoon, pwede po natin gawin yan through our lips. Dapat ang lumalabas sa bibig natin, papuri sa Diyos. At ang isa sa magandang maging gawi ng mga Kristiyano ay ang magpatotoo. Diba? Yung po, the witness of the testimony, yung pong mga patotoo po natin. Diba? Sa lips natin, sa life natin, sa labor natin, in our lips, in our labor, in our lives, mga kapatid, it is good to somehow maging witness po tayo ng patotoong pinag-uusapan po natin. Maging saksi tayo sa paggawa ng Panginoon, patibay tayo ng gawa ng ating Panginoon. Mga Kristiyano, mga minamahal, kamusta po tayo sa usapang patotoo? Mahalaga po yung tinatawag nating manifestation, di po ba? So, dapat po mahayag ang ating pananampalataya. Yung manifestation of our faith is very important, and it is good to somehow maging witness po tayo ng ating pong Panginoon. Isang bagay po na lagi ito po ang sinasabi natin sa mga tunay na mananampalataya. Ang mensahe po dapat nababasa po sa buhay ng bawat isa. Yung manifestation po at yung pagiging model, di ba? Kumbaga, tayo po ang magandang tularan dapat ng marami. Kaya a good testimony is a treasure worth protecting. Kaya dito po sa pangatlo natin, bibigyan pansin po natin mga kapatid, the worth of our testimony. Yung worth, di ba? Yung halaga. Nabigyan pansin po natin, the writing of the testimony, the witness of the testimony, and this time, the worth. Yung halaga. Ano po ang magiging halaga nito? Siguro po as you listen, magandang mapansin po natin yung sinasabi ko po sa inyo. Because again, yung magandang patotoo po, talagang importante po na maingatan, maipakita po natin. Kasi mahihirapan po tayo na i-rebuild kapag nasira na po natin ang ating pong patotoo. Kaya bantayan po natin ang ating pong tinatawag na purity, perseverance, at yung pagiging, di ba, mabuting Kristiyano sa usapan po ng practice natin. Di ba? The way we live. Dapat po ang mga Kristiyano po ay magpahalaga sa tinatawag nating buhay na may katapatan. Hindi po babaliwalain ng mga Kristiyano ang patotoo na dapat mahayag sa ating buhay. Katulad ng binanggit ko po sa inyo, Diyos po ang may akda sa bawat isa sa atin, kaya yung witness dapat mahayag po, maging saksi po tayo, maging patotoo tayo, maging dahilan po tayo for the people to realize that God is really true, na yung gawa sa ating mga buhay, yung patotoo na dapat nakikita bilang mga Kristiyano. Ilang bagay po mga kapatid ang talagang dapat iniingatan po natin sa halaga ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Diba? So, hindi po masasabi natin simpleng bagay po yan. Kaya nga sa mga churches, mga kapatid, huwag kayong nagsisimba lang. Huwag pong nakagawian nyo lang na pumupunta sa church. Be watchful, be on guard, be careful doon po sa ating testimony.
Lagi nyo pong tatandaan na may mga matang nakakakita sa atin. Meron pong mga bumabasa sa buhay natin. May mga pagkakataon po na marahil hindi sila makikinig sa sasabihin natin. Pero maganda po na yung patotoo natin, yung ating pong pamumuhay, maganda po na ito ang kanilang mabigyan ng pansin. Kaya po, yung pong patotoo, hindi dapat binabaliwala ng mga Kristiyano. Yung pong church, nagkiklaim na church tayo ng Panginoon, eksakto po sabi ni Pablo, "Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men." Diba? Na nakikita, na binabasa ng mga tao. Kaya kung ikaw yung liham, kamusta po ba? Malinaw ba ang mensahe? Diba? So yung message, yung manifestation, mahalaga po na talagang hayag na makita sa buhay ng bawat nagsasabi na tayo po ay Kristiyano. Diba? The message, the mode, the manifestation of our lives, mga kapatid, testimony, being a genuine believer. It is one thing for us to claim na Christian tayo, but it is a different thing, it is another thing, it is a good thing na patunayan natin ang pagkakristyano natin sa pamagitan ng patotoo ng Diyos sa ating buhay, yung gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, huwag babaliwalain ang kahalagahan ng ating pong patotoo sapagkat ito po ang pwedeng maglapit sa tao sa Diyos o maglayo sa tao sa Diyos. Hindi po ba ang isang malungkot na karanasan, yung bang nung naging basis po nila, ikaw, ay kung ganyan ang Kristiyano, buti pa, huwag na lang. Diba? Yan po yung malungkot na marinig po natin. Mga kapatid, mga binamahal, hindi po dapat pabayaan ng mga Kristiyano na ganun po ang magiging pagkabasa ng mga tao sa paligid. Diba? Kaya nga napakaganda po na kapag ka po napunta ang mga unbeliever sa church, diba? Ang lalabas sa bibig nila, ang saya naman sa church nyo, ang ganda naman ng samahan sa church nyo, diba? So dapat po ganun. Yun po ang aasahan dapat sa mga tunay na mananampalataya. Kaya dito po sa ating pong mensahe mga kapatid, ang pinakapunto po na nais nating sentruhan, yung idea na nung sabi ni Apostle Paul, diba, "Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men." Nung sabihin po ni Apostol Pablo yan po ay mensaheng ipinaparating niya na dapat maging cautious po tayo sa buhay natin. Diba? Kumbaga, we need to take care of our testimony. Dapat ingatan po natin ang ating pong patotoo. We need to be true sa ating pong patotoo. Diba? We need to take care of our testimony and we need to be true sa ating pong patotoo. Huwag pong mangyari na yung claim mo at yung life mo magkasalungat. Dapat maging consistent po yan. Dapat consistently nakikita po na kung ang claim natin Christian tayo, dapat ang mabasa nila yung mensahe ng buhay ng isang tunay na Kristiyano. Kaya sa mga kabataan, kung merong dapat kakakitaan ng paggalang sa mga magulang, particularly, dapat mga Kristiyanong kabataan yun. Nakakahiya na sabihin natin Kristiyano tayo, tas lapastangan tayo sa mga magulang natin. Diba? Kaya nga ang ganda po nung practice ng mga mananampalataya, mga kapatid. Importante po talaga yung pong makikita nila. Yun po yung lagit-lagi. Alam naman natin yan. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. For the people to praise the Lord, for the people to really consider God, magandang makita nila yung liwanag sa buhay natin. So kaya Kristiyano, ngayong sandaling ito, kamusta po tayo? Ano po ang ating pong masasabi nating pagpapahalagang ginagawa sa atin pong mga patotoo? Sana po kung meron pong forgiving, mga Kristiyano yon. Sana po kung merong understanding, sana po Kristiyano yon.
Sana po kung meron pong malasakitan, pagtutulungan, pagmamahalan, Kristiyano po yun. Sana po kung merong godly, Kristiyano po yun. Sana kung meron pong masasabi po natin na talagang dedicated, devoted, faithful, giver, generous, dapat mga Kristiyano po yun. Alam nyo, may mga pagkakataon po na pag iniisip mo, humanly speaking, in the human side, bakit may mga hindi naman Kristiyano pero pala simba? Yes. Maring sabihin natin, mali ang pananampalataya nila. Mari nating palabasing ganon. Pero dapat mag-isip-isip po tayo. Sila po, mali pala ang kanilang pananampalataya, mali pala yung kanilang paniniwala, pero ba't masigasig sila? Tapos, ito po yung mga nagsasabing Kristiyano, on and off sa pag-attend. Yung mga nagsasabing Kristiyano, walang pagpapahalaga sa service, hindi nagigilty pag hindi nakaka-attend, or napakababaw ng tingin at treatment sa gawain ng Panginoon. Just try to imagine that. Diba? Why not think about what I am sharing now? Sa bawat isa po sa inyo. Sila hindi Kristiyano, kayang mag-donate ng property. Tapos tayo, giving lang sa church, kinatitisura natin. Di po ba? So, isipin po nating mabuti yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, nakaka-bless makakita ng mga kapatiran, ng mga mananampalataya na totoo sa kanilang salita. Di ba? Mga kapatid, importante po na yung ating pong patotoo, number one, maging maingat po tayo, 'di ba? Take care of our testimony. 'Di ba? Second, be true sa ating pong testimony. And then third, treasure our testimony. 'Di ba? I-treasure natin yung patotoo ng Diyos sa buhay natin. So prove to them. Kaya nga doon, in line with the thoughts, mga kapatid, sa usapang sinasabi ko sa inyo, sa mga kaisipang dapat medyo ikinukonsider po natin. Paano po natin pagtatagpuin yan? Sabi natin, mali ang pananampalataya. Sabi natin, mali ang turo. Pero sila po, napaka-devoted, napaka-dedicated. Di po ba? So, tapos tayo na nagsasabi na talagang tama ang turo. Sabi natin, nasa katotohanan tayo. Sabi natin, Kristiyano tayo. Pero bakit tayo po ang hindi po active na umaattend ng church? Bakit tayo po ang talagang parang nagkakatisuran kapag kami gagawin at may ibibigay para sa Panginoon? So, nawa, nakukuha niyo po yung gusto nating ipunto rito. Kung ang unbeliever kaya pong maging deboto at dedicated sa kanila pong usapin at buhay pang relihiyon, bakit tayo na nasa Panginoon hindi po magiging devoted samantalang alam nating tama ang ating pong ginagawa? So sa usapang testimony, mga kapatid, ang paalala po na gusto ko pong i-share sa inyo, because the Apostle Paul again, ang sabi po niya sa mga mananampalataya, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Diba? So nakita natin, Diyos ang may akda, mga kapatid. Kaya yung witness na yung gumagawa sa loob, dapat nahayagyag. So bigyan natin ng worth. So the writing of the testimony, the witness of the testimony, and the word of the testimony. So, napakahalaga ng tatlong bagay nito. Kaya nga, ang paalala po, ang mensahe sa bawat isa sa atin. Number one, take care of our testimony. Number two, be true. Be true sa ating pong patotoo. And be truthful at the same time. And then, treasure our testimony. Tandaan nyo po na iyan ang isang yaman na meron tayo dapat. Yung patotoo ng Diyos sa buhay natin. Yung pagkilos at paggawa ng Diyos sa buhay natin. Dapat kung may active sa pagdalo, yun po ang mga totoong Kristiyano. Dapat kung may generous at liberal sa pagbibigay, dapat yan po ang mga tunay na Kristiyano. Sana kung may dedicated sa usapan po ng mga gagawin para sa Diyos, nawa yan po ang mga Kristiyano. Hindi po tayo dapat nasasayangan sa oras na sa Diyos natin ibinibigay. Hindi tayo dapat nasasayangan sa kayamanan o ipinagkatiwala ng Diyos sa atin sa anumang ating ibinibigay. Hindi po dapat ganyan ang nararamdaman. Mga kapatid, maging sa ating paglakad, maging sa ating pamumuhay, pagkaingatan po natin ang ating patotoo, mga kapatid. Maging totoo tayo sa ating patotoo.
at atin pong i-treasure ang ating patutuo. Amen? Importante po, mga Kristiyano, ang ating pong pinag-aaralan ngayon sapagkat kahit saan ka pumunta, pagka ang claim mo, Kristiyano ka, bitbit po natin ang pangalan ng ating Panginoon. At again, sinasabi ko po sa inyo, let them that nameth the name of Christ depart from iniquity, and do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called. Kung kayo po yung unbeliever, tapos umattend sa church, at ang naatinan yung Baptist Church, ang nakikita nyo po siraan, ang nakikita nyo po pataasan, ang nakikita nyo po pagtataniman, ang nakikita nyo po ay ang hindi pagkakasundo, ang nakikita nyo po ay ang bababaw na pagtingin sa pagsamba. Kaya nga pati yung cellphone, pinapaalala natin, isa't kalahati o 2 oras ng worship ba naman, hindi natin matitiis na hindi tayo mag-cellphone habang nag-worship. Mga kapatid, alam po natin na alangan ng Diyos sa ganong klase ng worship. Kasi kapag ikaw sasamba na sa Panginoon, dapat yung kabuuan mo. Talagang yung totality. Yun po ang ating pong yung ating pong isinusuko sa Kanya, itinututok sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako na ang mensaheng ito ay maging panggising po sa bawat isa sa atin. Tayo po ang bukas na liham na nakikita at nababasa ng mga tao. Maganda po na kung binabasa nila ang buhay natin, ang message po maliwanag. Nawa pagka binabasa po nila ang buhay natin, ang Diyos mismo nahahayag. Nawa kapag ka po buhay natin ang pinag-uusapan, nagiging modelo na dapat tularan. Mga kapatid, hindi tayo perfecto. Kahit Kristiyano tayo, nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero ibang-iba kapag ka po ang kaisipan natin ay ang ingatan ang ating patutuo. To take care of our testimony. To be true sa ating pong testimony. And to treasure our testimony. Again, bitbit natin ang pangalan ng Panginoon, Christian, from the root word, Christ. Saan man tayo pumunta, pag sinabi mong Kristiyano ka na. Kaya nga, ang matandang tugtugin na alam natin dyan, pagka ang buhay mo, questionable, ganyan ba ang Kristiyano? Hindi naman po nila sasabihin, ganyan ba si Freddy? Hindi naman nila sasabihin, ganyan ba si Lina? Hindi naman nila sasabihin, ganyan ba si Alma? Hindi naman niya sasabihin, ganyan ba si Perlita? Ganyan ba si Norman? Hindi ganun eh. Ang sasabihin nila, ganyan ba ang Christian? Ganyan ba yung church? Ganyan ba yung born again? Ganyan ba yung pastor? Di po ba lagi? Ang bitbit po natin dyan, Diyos. Kaya nga, pakaingatan. Maging totoo. At masasabi nating pahalagahan. Di po ba? I-treasure po natin, mga kapatid. Ang laki-laking bagay po na ang Kristiyano po ay naging kinatawan ng Panginoon dito sa lupa. Diba? So, dapat po, pagka nakita nila kung bakit ganyan ang buhay mo, sasabi, kaya pala, Diyos pala ang may akda. Kaya pala, Kristiyano pala, Diyos pala ang umugit, Diyos pala ang gumawa, Diyos pala ang kumikilo sa kanyang buhay. Diba? So, mga kapatid, binigyang pansin po natin sa usapan ng testimony, the writing, the witness, and the words. At ang pinaka-challenge po natin, take care of our testimony. Be true sa ating testimony. And let us treasure our testimony. So umaasa po ako mga kapatid na ang paalalang ito ay hindi po magiging mababaw para sa bawat isa sa atin. Because in the life of the Apostle Paul, yung kanya pong buhay sa ministeryo, sa idea po ng question, ang confidently isinagot niya at binigyan niya ng pansin at ang kanyang pinangahawakan ay ang mga bukas na liham ng ating Panginoon. Ano ang nababasa ng mga taong nakakakita sa iyo? Ano ang nagiging impact ng buhay mo sa mundo? It is very important to somehow evaluate ourselves and think, ano na nga ba? Kamusta na nga ba? Ako ba ay nagiging malinaw na mensahe
Ako ba ay nagbibigay kapurihan sa pangalan ng Panginoon? Or posibleng ako ang maging kasiraan sa pangalan ng Panginoon? Yan ang ganda ng meron pong paalala. Yan po ang ganda na meron pong Biblia. Yan po ang halaga na tayo po ay nagbibigay pansin sa turo ng aral ng salita ng Diyos. Sa turo at aral ng salita ng Diyos. Kaya muli po, ating pong pagbulayan ang mensaheng ating napakinggan. Ang ating pong Kristyanismo o Kristyanong pamumuhay ay dapat nating pahalagahan. Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. So, ang paalala natin, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called. Let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ang sabi po, okay, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless, harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the Lord. Paalala po, take care of our testimony. Be true sa ating testimony. And let us treasure our testimony. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa muling paalala sa amin ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, hiling ko po na ikaw ang siyang magpasagana ng biyaya sa bawat isa po sa amin. May you help us, Heavenly Father, na maingatan po namin ang aming testimony. Nawa dakilang Diyos, laging maging totoo kami sa aming patotoo at amin pong i-treasure ang patotoo namin bilang mga Kristiyano. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry. Help me, Lord, and may you continue to give me grace na kailangan ko po para po maipagpatuloy ang ministry na ito na nagiging pagpapala po sa marami. Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang impact ng message na amin pong napakinggan ngayong umagang ito, ngayong sandaling ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so muli po magandang umaga sa inyong lahat. I hope na napagpala po kayo sa mensahe.